Mr. Sun is shining on us, mga kaaha. Alam niyo ba kung sino ang extra happy dahil dito? Ang mga bulaklak na ito. Flowers for you, mga kaaha. Dadalhin namin kayo sa norte. Dahil dito sa Atok, Benguet, may isang 2-hectare flower farm with a breathtaking mountain view. Gandang Pilipinas yan, mga kaaha. Hello mga kaaha! Welcome to Northern Blossom Flower Farm. Dito sa lugar namin, meron kaming iba't ibang klaseng mga bulaklak. Wow! Talk about aesthetic! Sa farm na to, may rare flowers daw na makikita. Katulad na lang nitong cabbage rose. Is it a vegetable or is it a flower? Why don't we ask one of their friendly tour guides? Hello mga kaaha! Ako si JR at ako ang makakasama nyo for today's video. Nandito po tayo ngayon sa mga cabbage roses. So ang cabbage roses po natin ay isang uri ng bulaklak. So ang bulaklak po na ito ay Japan varieties. So ito po ay pwedeng gamitin sa mga all kinds of events or mga flower arrangements. Bukod sa maganda itong tingnan, alam niyo bang pwede rin kainin ng cabbage rose? Just make sure na walang pesticides and other harmful chemicals ang mga ito, okay? Ito po si Dusty Miller or Silver Dusty Miller. Natawag po siyang Dusty Miller from the word dust. Para pong alikabok na pumatong sa dahon niya. Uy, hashtag no filter yan, mga kaha. Color silver daw talaga ang halaman na ito kapag tuyo. Ganda, no? Pag umuulan po at nababasa yung mga dahon niya, nagiging green po siya. Yan. Pero pag matutuyo ulit, magiging silver. Now, here's another rare flower. Ito po si Delphiniums. Delphiniums from the Greek word Delphis, which means dolphin po. So, ito po sa likod niya ay parang nose ng dolphin. Galing sa Japan ang karamihan sa mga binhi ng mga bulaklak nila sa farm. At ang mga naka-harvest nilang bulaklak, dinadala sa Dangwa Market sa Manila. Magaganda po ang mga tubo ng mga bulaklak dito sa atin kasi malamig po ang klima dito sa Atok. Ayun naman pala, literal na cool. Ngayon, dumayo naman tayo sa Basilan. May flower farm din daw kasi doon. Dito sa Lamitan City, matatagpuan ang colorful flower farm na ito. Pagpunta raw dito, may more than 50,000 flowers na sasalubong sa inyo. Ganda, di ba? Actually, they're not real flowers. Gawa lang ang mga yan sa plastic bottles na ginipit at pinagmukhang bulaklak. Tulips, to be exact. Galing, no? Ito pong Lamitan Tulip Garden, ito po ang resulta ng implementation ng Solid Waste Management Program ng Lamitan City. Kino-collect namin lahat ng mga plastic bottles from yung sa mineral water, sa mga soft drinks at ibang drink product in exchange of grocery items, school supplies, medical kit. Tinatawag na Forever Tulip ang garden na ito dahil hindi nga naman nalalanta ang mga bulaklak na ito. Sana all my forever. Last April 2022 lang ito muling nagbukas sa publiko. If you're also interested to see these, bukas ang park na ito every day from 9 a.m. to 6 p.m. Wala ka pang budget for travel? That's okay! Ang isa naman nating kaaha, may kakaibang trip. Pero bago yan, may ipalalaro muna ako sa inyo. Sa photo na ito, kaya niyo bang hulaan kung alin ang fake flower? Okay, let me help you out. Let's zoom in. O sige, bibigyan ko kayo ng 5 seconds to identify the fake flower. Time's up! Nahiraman ba kayong sipatin? Well, that's the goal. And mabuti pa, watch this. Meet Jo, isang Gen Z na mahilig mag-crochet. The word crochet comes from the term crochet hook na siyang ginagamit tuwing nagagansilyo. Ang isa sa mga bulaklak na ipinakita ko sa inyo kanina, ginawa ni Jo gamit ang yarn. Siyempre, ilalagay natin to, di ba? Talented yarn! Speaking of yarns, curious ba kayo kung ano ang itsura ng yarn kapag zoomed in? Pakita ko sa'yo. Kitang-kita ang fibers, di ba? At ito na nga ang gamit ni Jo para
magawa ito. Interesado rin ba kayong matuto kung paano gumawa ng ganitong klaseng bulaklak? Ba syempre, pakikitaan tayo ni Joe kung paano mag-crochet. Gen Z style. Ihanda ang yarn, crochet hooks, needles, scissors, and barbecue sticks. Oh, and one more thing. Ihanda ang pasensya mga kaha. Dahil sa paggawa ng art na tulad nito, there are no shortcuts. Sisimulan natin sa paggawa ng magic ring para maging foundation ng tulips. Ang ginagamit kong method ay double crochet at single crochet para mabuo ang form ng flower and leaves. Then lalagyan na ng filling at itatahi ang taas. Para sa stick, ikutan ito ng green yarn. Ito ang magsisilbing tangkay ng bulaklak. And then pwede na natin i-assemble. At ito na ang ating finished product na tulips crochet. Naibibenta ni Joe ang mga obra niyang ito from 50 pesos to 150 pesos per step. Depende kung anong klaseng bulaklak ito. Bukod sa nakatutulong na raw ito para pandagdag sa allowance niya sa school, alam niyo ba na according to science, nakatutulong ang pagko-crochet para ma-relax ang isang tao? Kapag kasi naggaganchilyo, nakatutulong ang repetitive movement na ginagawa para kumalma ang isang tao. Dahil this activity requires focus and patience, pwede natin makalimutan ang ibang problema natin habang ginagawa ito. Kaya naman next time you're stressed, try niyo rin kayong magganchilyo. O kaya naman, plan your next travels at isama ang mga lugar na ipinakita natin sa inyo. Aha!